God is so good. All the time, God is so good. In the book of Ephesians chapter 5, verse 15 up to 17, we read, See then that you walk carefully, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit. So bakit po tayo nagbibiyahe? Because the Lord is coming any moment. Na tayo po full bless sa Monday sa pag-abot na maraming buhay kaluluwa. We are redeeming the time because lost time cannot be regained. Lost time cannot be recovered. Time is precious in the eyes of God. Ehemplo ng Panginoon Kristo yun. Nung siya'y nasa mundong ito, pinahalagaan niya ang oras at kahit siya pumunta, ginagamit niya ito upang umabot ng mga buhay, kaluluwa, magpagaling ng mga may sakit at karamdaman, kung sa akin ang gawa ni Satan, at gumawa ng napakaraming mga himala, mga tanda at kababalaghan. At yan yung ating ginagawa ngayon. Hindi lamang tayo nabiyahe sa bawat bansa, sa bawat bayan, kundi kahit saan tayo dali ng Panginoon. Hindi tayo namimili ng tao, 1, 2, 3, 1,000, milyon, at marami pa, anumang kulay, anumang ano yun. At hindi kami umaalis na hindi namin in-expect na kasama namin ang inyong panalangin pag-aayunan. And of course, ang inyong pong masaganang pagbibigay. Kasi lagi nating sinasabi, gaano man kalalim ang pananalangin, gaano man kahabang pag-aayunan kung wala pong pagbibigay, how can we travel? Ito pong tatlong ito ay hindi pwedeng paghiwalayin. Kung paano hindi pwedeng paghiwalayin ang love to God, faith in His promises, obedience to His commands, ay hindi rin pwedeng paghiwalayin ang pananalangin, earnest prayer, serious and sincere fasting, and continuous, faithful, generous giving. And should I say, pwede ko pong sabihin na you already remove limitation when we give. Dahil yun ang sabi ng Lord. Dahil end time na ngayon, nasa season tayo ng wealth transfer. And with that in mind, we are making a memorial in heaven for us, kagaya ni Cornelio. Siya ay nanalangin, nag-ayon at walang tigil na nagkakaloob. At siya po'y meron ng memorial sa langit. Ibig sabihin, isang bagay na inaalala, hindi kinakalimutan, napakahalaga sa mata ng Diyos. Kaya I thank God na alam po ninyo na ang mundo ay bulok na, maglalaho na, wala po siyang i-offer na magandang bagay. Siya po'y patungo lang sa pagkawasak. Yan po ang sabi ng 1 Corinthians 7:31, 1 John 2:17. Kaya, let us be heavenly minded. Let us finance the gospel. Let us finance the living like Jesus mandate. Let us do the best we can to please God. Naalala ko nga sipin nyo yung mga negosyante na nakakuling sa terrorist, satanist, inimbes ang buhay, inimbes ang oras, ang negosyo, ang pera, lahat ng meron sila upang magpatuloy nila po mga maling ideology. Kaya much more tayo. At hindi lang sila nag-invest, kinimit nila talaga ng hustong. Ibig sabihin, hindi sila kailangan tawagan. Yung mga negosyo nila, pera nila, buhay na resources, pati family ay nakatalaga ron. Yun yung reason ba't sila nabubuhay. Dapat ganyan din tayo, mga anak, mga minamahal. Nakakaya na ito pong mga ito ang gumagawa ng dapat tayong gumagawa. But I believe His IC Worldwide Ministries is exceptional. At yung reason ba tayo nakitayo. And I'm fully convinced na hindi nyo muna hintayin yung wealth ng wicked bago mag-full blast sa pag-aayuno at pananalangin at walang limitasyon pagbibigay. Kundi lalakaran nyo na po ang katotohanan. Tayo tinawag maging po ng kayamanan sa langit, enjoy yung pagpapala sa lupa at abutin ng maraming buhay at kaluluwa para sa karangalan ng Diyos at tuloy-tuloy na pagkawasak ng gawa ni Satanas. Ganyan po ang mga ng ministry. Yan po ang ating po mga kaparaanan kung paano kayo magpapadala. Let us glorify God. Ligayahin natin ang Diyos. And remember, ang nagbibigay ng konti, tatanggap ng konti. Ang nagbibigay ng malaki, tumatanggap ng malaki. At ang nagsasakripisyo at talaga ang lahat sa Diyos ay aari ng lahat sa Diyos. Huwag natin kakalimutan ng ating mga TV programs, radio programs, ang ating dwelling place, ang ating mission travel. Marami pa po tayong dapat gawin, marami pa po tayong dapat abutin, marami pa tayong dapat
tapusin, marami pa tayong dapat itayo at ito'y dapat nating gawin ngayon na. Itong kalooban ng Diyos as we are living in the fullness of the Holy Spirit in our life, na nire-reveal niya ang Lord, ino-glorify, and then, praise God. Let us redeem the time and win the loss at any cost and bring the church to her perfection and give generously without measure, full blast. Thank you sa inyong pong pagtugon sa salitang ito mula sa Panginoon. Salamat sa inyong pagtatalaga ng buhay at pamumuhay kagaya ng Panginoon. Siyang buhay na walang pinag-aalala, kinakalungkot, kinakatakot. Balisa na parang walang tiyak na patutunguhan. Our citizenship is in heaven. When the Lord appear, any moment we will disappear. Live ready, rapture ready, and always prepare to meet your God. And all God's people say, I will give my best in everything for the glory of God. I will finance the mandate. Naging po ako ng kayamanan sa langit. Hindi ko lilimitahan ng Diyos. Mamahalin ko siya ng una sa lahat, higit sa lahat. Pinapaniwalaan ko mga pangako niya at kinikrib ko itong lahat ngayon at lahat ng utos niya ay susundin ko ng mabilis at madali. So the Lord richly bless you and the Lord pour out more blessing to you from heaven as you obey Him. And the Lord be glorified and all God's people say, Amen and Amen.